Napasigaw sa takot si Vern dahil hindi niya inaasahan na mayroong papasok sa kanyang kwarto gamit ang bintana. Sinubukan niyang itanong kay Ronan ang kanilang pagkakakilanlan at kung paano sila nakaakyat sa taas ng lugar na ito. Sa kabila ng mga tanong na ito ay sinabi ni Ronan, nagulat siya dahil sa sobrang lakas ng boses nito at parang nabingi pa siya mula sa sigaw na ito. Samantala si Asel naman ay hinihingal pa rin mula sa pag-akyat, sinabi din niya na dapat ay ginamit na lang nila ang hagdan. Bagamat kinakabahan pa rin si Vern, ay tinanong niya ang dalawang estranghero ito kung naparito ba sila para hulihin ang kanyang ibon na si Marpes. Ngunit habang ginagawa niya ito ay napansin niya ang balahibo na hawak ni Ronan. Lumiwanag ang mukha niya nang makilala niya ang mga bisita. Ang dalawang ito ay ang mga bayani na nagligtas kay Marpes mula sa mga ngaso noong gabi na iyon. Kasunod nito ang propesor na si Vern ay nagsimula ng humingi ng paumanhin para sa kanyang inasal sa harap ng kanyang mga hinihintay na bisita. Patuloy niyang ginagawa ito hanggang sasabihin ni Ronan na tigilan na niya ito at kalimutan na ang nangyari. Pagkatapos ay isinisipa ni Ronan ang paraan ng kanilang pag-akyat ng Thor kay Asel. Lumitaw na ginamit nila ang kakayahan ni Asel sa telekinesis upang lumutang at gumawa ng shortcut. Ngunit nang marinig ito ni Asel ay sinubukan niyang ipaliwanag na ideya ito ni Rowan dahil ayaw niyang umakyat sa hagdan. Ngunit bago pa niya ito masabi ay pinisil ni Ronan ang kanyang mukha upang huwag siyang makapagsalita ng buong kwento. Sa sandaling ito ay binago ni Ronan ang paksa at sinabi kay Vern na hindi niya inaasahan na ang may-ari ng asul na ibon ay isang pambihirang uri ng tao na Werleon at isang propesor pa ng Philion. Ibinabalik naman ni Vern ang biro at sinabi na hindi rin niya inaasahan na ang mga bayani ni Marpes ay mga aplikante sa Philion Academy. Idinagdag pa niya na kung alam niya ito, binigyan niya sana sila ng isang rekomendasyon upang mapadali ang kanilang pagpasok sa akademya, ngunit sinabi ni Ronan na hindi na iyon mahalaga. Sa halip, sinabi niya na pumunta sila rito dahil mayroon siyang katanungan kay Vern. Ipinakita ni Ronan ang kulay ube na bagay na kanyang natanggap noong nakaraang pagkakataon. Ito ay nag-confuse kay Vern, ngunit habang tinitingnan ito ng mabuti, napagtanto niyang ito ay itlog ng Dreambird. Namangha si Vern habang hawak-hawak ang itlog, inakala ni Ronan na ito ay isang normal na itlog mula sa ibon. Ngunit ipinaliwanag ng propesor na hindi ito isang ordinaryong itlog, kundi itlog ng Dreambird, at ang nakakamangha dito ay hindi nila malalaman kung ano ang lalabas mula rito. Samantala naguguluhan naman si Ronan sa sinasabi nito, sinabi niya na kung ito ay isang itlog ng ibon, natural na ibon ang lalabas dito. Ngunit sinabi ni Vern na nito ay iba, dahil ang itlog ng Dreambird ay umaasa sa paligid na nagbibigay ng espesyal na mana upang mabuo ito, at ayon sa mga alamat, sa isang lugar ng lava, isang phoenix na nakabalot sa apoy ang lalabas mula sa itlog, at kung ito ay sumipsip ng mana sa isang pugad ng halimaw, isang bagong anyo ng halimaw ang maaaring lumabas. Mayroon ding ilang sitwasyon na hindi magiging ibon ang lumalabas. Idinagdag pa ni Vern na maaari niyang mapredict kung anong nilalang ang lalabas mula sa itlog sa pamamagitan ng pagsusuri sa mana nito, ngunit ipinunto niya na ito ay kakaiba. Ang mga uri ng mana na naroroon ay napakarami at maraming kulay rainbow. At sa oras na ito, ay hindi pa niya kayang malaman kung anong nilalang ang lalabas dito. Samantala, natulala sa dami ng impormasyong natanggap mula sa Propesor si Ronan, at sinabi na masyadong ginagawang komplikado ang isang karaniwang itlog lang. Sa sandaling ito ay biglang napunta ang atensyon ni Ronan kay Marpes. Tinanong niya ang ibon kung bakit nito iniwan sa kanya ang itlog upang alagaan niya ito. Sa isip ni Ronan, hindi pa siya nakakita ng isang ibon na nakakapang-inis gaya nito. Hinggil kay Varen, may isang importanteng bagay siyang nais sabihin. Sinabi niyang nais niyang ipagpatuloy ni Ronan ang pag-aalaga sa itlog. Hindi ito inaasahan ni Ronan, ngunit hindi naman siya talaga tatanggi sa ganoong responsibilidad. Natuklasan rin niya na ang itlog na ito ay tunay na mahalaga. Ang isang Dreambird ay nangingitlog lamang ng isang beses sa kanyang buhay, kaya tila ito ang susunod na henerasyon ni Marpes. Ngunit sinabi ni Vern na hindi ito talaga nakakagulat dahil si Marpes mismo ang nagbigay ng itlog sa harap ng kanyang mga bayani, kaya sinabi ni Vern na marahil ay may naramdamang espesyal si Marpes sa kanya. Sinabi din niya na nirerespeto niya ang desisyon ng kanyang ibong kaibigan, kaya ipinagkakatiwala na niya kina Ronan ang responsibilidad ng pag-aalaga nito. Sinabi naman ni Ronan na naku-curious din siya kung anong nilalang ang lalabas mula dito.
Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpaalam na ang dalawa mula kay Varen, ngunit bago sila umalis ay sinabi ni Varen na hindi pa niya sila nabibigyan ng kanilang reward para sa pagligtas kay Marpes, kaya nagmadali siyang kumuha ng isang papel, at sinabi na makakatulong ito sa pagpapapisa sa itlog. Pagkatapos nito ay nagtungo na sila sa gusali kung saan naroroon ang lugar para sa practical testing, ang main building ng Jillian Castle. Dito nagtitipon ang lahat ng mga aplikante sa waiting room. Sa sandaling ito ay binanggit na ng fasilitator na natapos na ang aplikante bilang 111, marami pang naghihintay para sa kanilang pagkakataon, at may mga nagdarasal pa nga bago sila pumasok sa examination hall. Samantala tinawag na ang susunod na aplikante upang pumasok, agad naman itong tumayo at tila kinakabahan pa. Matapos itong pumasok sa loob ay naisip ni Ronan na siya na ang susunod na kukuha ng exam. Sa sandaling ito ay naiinip na si Ronan sa kahabaan ng pila. Sinabi pa nga niya na masyado siyang pinaghihintay ng mga ito. Kasunod nito ay tinanong niya ang kanyang katabi na si Maria, kung ganun din ba ang kanyang naramdaman. Sinabi naman nito na ganoon talaga ang purpose ng mga exam. Pagkatapos ay tinanong ni Ronan kung bakit ganoon ang kanyang kasuotan. Tinanong din niya kung komportable ba siya sa suot niyang ito. Buong kumpiyansa namang sinabi nito na ang Filion Academy ay isang pribadong paaralan na pinupuntahan ng lahat ng mga Nobel, kaya't naglaan siya ng oras para sa kanyang kasuotan, umaasa na makakakita siya ng mayamang customer para sa kanilang negosyo. Sinabi naman ni Ronan na masyado siyang nag-e-effort para sa bagay na ito. Ngunit binaliwala lang ni Maria ang komento niyang ito, at sinabi na mas naging maganda sana kung kasama nila si Asel. Sinabi naman ni Ronan na wala na silang magagawa tungkol sa bagay na yon, dahil ang lugar ng Magic Testing Hall ay iba sa kanila. Matapos ang ilang sandali, tapos na ang aplikante bilang 112 sa kanyang praktikal na pagsusulit, at tila naubos ang lakas nito. Pagkatapos ay agad na hinanap ng facilitator ang susunod na aplikante. Alam ni Ronan na siya na ang susunod, kaya't mabilis siyang tumayo. Sinabihan naman siya ni Maria na huwag kabahan at gawin na lamang ang kanyang makakaya. Pilyo rin siyang binalaan nito na kung siya'y mabibigo, ay hindi niya palalampasin ni Maria. Ngumiti naman si Ronan at nagpasalamat sa kanya para sa kanyang mapanuya, ngunit taos-pusong suporta. Ngunit bago siya pumasok sa silid, lumingon siya at sinabihan si Maria na babalik siya ng matagumpay. Sa loob ng lugar ng pagsusulit ay may mga iba't ibang bandila na kumakatawan sa iba't ibang organisasyon. Agad na dinala ni Ronan ang kanyang tingin sa mga tao na naroroon din sa silid. Ang 5 eksperto na ito ay mga guro sa Filion na magdedetermina kung ang mga aplikante ay tunay na may angking kakayahan na maging mag-aaral ng akademyang ito. Iniisip ni Ronan na tila sila ay mga di pangkaraniwang mga tao, ngunit may isa na naka-attract ng atensyon niya, at ito'y walang iba kundi ang matandang lalaki sa gitna, ang headmaster ng Filion na kilala bilang si Crava Crater, isa archmage. Bukod sa kanya, napansin rin ni Ronan ang isang babae na kumuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya nararamdaman ang ganitong dating mula sa sinuman, kahit mula pa noong kanyang nakaraang buhay. Ito ay ang tagapagturo ng espada na si Nabiros, isang Grand Sword Saint. Pagkatapos suriin ang mga guro, ipinakilala ni Ronan ang kanyang sarili, at ganun din naman ang ginawang pagpapakilala ng mga guro. Pagkatapos ay binanggit na ni Crava ang mga tagubilin para sa pagsusulit. Ang kailangan lamang gawin ni Ronan ay atakihin ang magic engineered na manikin na nasa harap niya at ipakita ang anumang mga teknik na kanyang natutunan. Kasunod nito ay tinanong niya si Ronan kung ano ang kanyang ipapakita para sa pagsusulit na ito. Habang naghanda si Ronan, ay sinabi niya sa mga guro na wala siyang kakaibang gagawin. Sa halip ang plano lamang niya ay gawin ang isang simpleng mabilis na pagputol dahil sa tingin niya ay sapat na ito upang putulin ang isang dami. Naguguluhan ang mga guro sa kanyang pahayag dahil karaniwang ipinapakita ng mga mag-aaral ang kakayahan nilang gumamit ng mana. Nagtawanan ng ibang guro, sinasabi na laging may aplikante na katulad niya, may nagsabi pa na ito'y inaasahan na, lalo na kung ang aplikante ay galing sa malayong probinsya. Dahil bagamat tila normal ang manikin, ang totoo ay may kakayahan itong dumpensa sa aura, at may kakayahan din ito na fast regeneration. Ito ay isang produkto ng masusing magic engineering. Binanggit din ng dalawang guro na kahit si Shipin, na isang henyo pagdating sa espada, ay halos walang bakas ng kanyang espada sa dumi, kaya pinagtatawanan ng dalawang ito si Ronan.
Samantala nagulat si Crava sa kilos ng mga ito, dahil kahit nasa harapan na ng aplikante, ay buong tapang pa rin nilang sinasabi ang mga bagay na ito. Kaya umaasa ang matandang lalaki na ito na gagawin ni Ronan ang isang bagay na magpapatunay sa kanilang lahat na mali sila. Ngunit sa kanyang pagkamangha, habang pinagmamasdan niya si Ronan, ay napansin niya ang kakaibang aura nito, at hindi niya lubos maisip kung paano ito nagkaroon ng ganung aura sa kanyang edad. Kasunod nito sa isang mabilis na atake, ay hiniwa niya ang lig ng dami. Samantala ang instruktor na si Nabiros ay namangha sa kanyang nakita, sa kabilang banda si Ronan ay ibinalik na ang kanyang espada, at sinabi sa mga instruktor na tapos na siya sa kanyang pagpapakita ng kanyang kasanayan. Matapos niyang sabihin yon, ay tumawa ang dalawang instruktor dahil yun lang ang nakaya nitong gawin, kaya mahihirapan silang husgahan ang kanyang kakayahan. Ngunit tila, di pa kontento ang dalawang ito, at tinanong pa ang headmaster sa kanyang opinyon, ngunit iba sa kanyang inaasahan ay nakita niyang nakatulala pa ang headmaster sa kanyang nakita. Kasunod nito ang instruktor na si Nabiros ay tumuntong sa kanilang lamesa, at biglang tumalon patungo kay Ronan at tila atakihin siya. Ngunit bago pa man tumama ang espada sa kanyang lig, ay bigla itong huminto. Matapos niyang gawin iyon ay walang emosyong sinabi ni Ronan na natakot siya sa ginawa niya, ngunit tila hindi ito pinansin ni Nabiros, at seryosong tinanong kung kanino niya natutunan ang swordsmanship na ginamit niya. Si Ronan nang marinig ito ay tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Nabiros na babaguhin niya ang kanyang tanong para mas madali niyang maunawaan. Pagkatapos nga nito ay tinanong niya siya kung nakita ba niya ang kanyang mga kilos. Bilang tugon ay sinabi ni Ronan nakita nga niya, at iyon ay tunay na kamangha-mangha. Dahil sa maikling sandaling iyon ay nagawa niyang hugutin ang kanyang espada, at iwas-iwas ito ng 3 beses. Kinumpirma naman ito ni Nabirose, at sinabi na tama nga siya, at katulad din iyon ng pinakita ni Ronan sa kanila. Tinawag pa nga ito ni Nabiros na arrogant cot. Sa kabilang banda si Ronan ay nagulat sa pahayag na ito dahil sinabi sa kanya ni Nabiros na kung sa palagay ba niya ay hindi nila mapapansin na kanyang swordsmanship ay tinatawag na foolish swordsmanship at sinadya niyang bagalan ang kanyang huling atake, sa gayon ay makita nila ito ng malinaw at tila ginawa niya iyon bilang konsiderasyon sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya na napakayabang ni Ronan at tila nakalimutan niya na kung nasaan siya ngayon. Sa kabilang banda ang headmaster, habang pinanonood ang mga nangyayari, ay walang masabi mga nagaganap, samantala ang mga instruktor na kanina ay pinagtatawanan siya ay ngayon ay tila napahiya, dahil iniisip nila na kung ano ba ang dapat nilang nakita. Samantala si Ronan ay iniisip na nagkaroon siguro ng hindi pagkakanuwaan sa mga nangyayari, dahil inadjust lamang niya ang kanyang lakas sa gayon ay hindi niya masisira ang kanyang espada na ginagamit. Pagkatapos ay naisip niya na base sa mood ni Nabiros ay tila hindi ito maniniwala kung ipaliliwanag niya ito ng ganoon. Habang iniisip pa niya ito, ay tinanggal na ni Nabiros ang kanyang espada sa kanyang lig, at sinabi na tatandaan niya siya, pagkatapos ay tiningnan niya siya ng masama, at sinabi na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay bumalik na siya sa kanyang upuan, iniisip naman ng headmaster na dahil sinabi na nito na siya ang magtuturo sa kanya, ay tila minarkahan niya na ito na magiging kanyang disipulo. Pagkatapos niyang maisip ito, ay pinuri niya si Ronan sa kanyang mahusay na pagpapakita ng kanyang abilidad. Kasunod nito, ay sinabi niya na tatapusin nila ang exam na ito sa isang tanong, at ang tanong na ito ay walang tiyak na sagot, kaya pwede niyang sagutin ito base sa kanyang nalalaman. Kasunod nito ay tinanong niya si Ronan, kung ano ang gusto niyang matutunan sa Filion Academy. Sa sandaling marinig niya ang tanong na ito, ay naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ay sinabi niya na ang gusto niyang matutunan ay ang hindi magkaroon ng mga pagsisisihan sa hinaharap, at iyon ang unang bagay na gusto niyang matutunan. Nagulat naman ang headmaster sa sagot na ito, pagkatapos ay sinabi niya na naiintindihan niya at pwede na siyang lumabas. Matapos makalabas ni Ronan sa silid, ay iniisip pa rin ng headmaster ang sagot na ito, at iniisip din niya kung paano niya ito ituturo sa kanya. Nagulat naman ang ibang instructor sa sinabing ito ng headmaster, kaya sinabi niya na hindi lamang si Nabiros, kundi maging ang headmaster ay napahangarin ng estudyanteng ito. Kaya tinanong niya ang dalawa kung anong trick ang ginawa ng batang iyon para makuha ang kanilang atensyon. Sinabi naman ng headmaster na magandang ngang isipin na ang ginawa ni Ronan ay isang trick lamang. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay naputol na nga ang ulo ng dami. At sinabi ng headmaster na sa halip na trick ay mas angkop na tawagin itong talent.
Sa kabilang banda ang dalawang instruktor nang makita ang nangyari sa dummy, labis na nagulat, at hindi makapaniwala sa ginawa ni Ronan. Samantala sa Ronan, matapos lumabas sa silid, ay iniisip kung paano ginawa ni Nabirose ang ataking yon. Naisip din niya na kahit na ang kanyang nakaraang sarili, ay hindi makakasigurado na mananalo siya sa kanya. Naisip pa nga niya na akala niya noon ay naharap niya na ang lahat ng mga malalakas na kalaban, ngunit ngayon ay napagtanto niya na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Pagkatapos niyang maisip ito, ay napangiti siya, at naisip na maganda nga na sinunod niya ang payo ng commander, na pumunta dito sa Philion Academy, dahil kung dito ay sigurado siya na marami pa siyang matututunan. Pagkatapos nito ay nagtungo na siya sa lugar ng pagsusulit para sa written exam. Naisip pa nga niya na dahil sa ginawa niyang pag-aaral sa loob ng isang buwan, ay nakakasigurado siya na magiging madali lamang ang pagsusulit na ito. Ngunit matapos ang pagsusulit ay makikitang tila nanlulumo na si Ronan, at naisip na napakahirap pala ng exam na yon. Habang nanlulumo pa siya ay dumating naman sina Asel at Maria. Tinanong ni Maria si Asel kung bakit hindi nagawang masagutan ni Ronan ang kalahati sa exam, dahil malinaw na sinabi niya noon na nasa loob ng kanyang bag ang lahat ng kanyang dapat pag-aralan. Sinabi naman ni Asel na kinuha lamang ni Ronan ang mga bagay na kailangan niyang pag-aralan, at ibinigay na ang natira kay Asel, at dahil sa pagiging focus niya sa pagsasanay ay nakalimutan niya na ang ibang laman ng bag. Pagkatapos ay sinisisi ni Asel ang kanyang sarili, at naiiyak pa nga dahil naisip niya na dapat ay pinaalala niya ito sa kanya. Samantala si Maria ay hindi malaman kung matatawa ba siya o maawa siya sa kalagayan nito, dahil kanina pa siyang nagkakaganito simula nang matapos niya ang kanyang pagsusulit sa written exam, at ngayon ay malapit nang i-anunsyo ang mga nakapasa pagsusulit na ito. Sa sandaling ito ay sinubukan ni Maria na pasiglahin si Ronan, at sinabing tigilan niya na ang kanyang panlulumo, dahil basta nakapasa siya sa practical test ay makakapasa pa rin siya sa entrance exam. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang isang magic circle sa isang gusali. Sinabi ng isang estudyante nang makita ito, na magsisimula na ang paglabas ng resulta ng pagsusulit. Gaya nga ng sinabi ng estudyante, ay lumabas ang isang imahe kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga pumasa. Nang makita ito ni Maria at Ase, ay sinabi nila na lumabas ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kasunod nito ay nakita ni Asel ang kanyang pangalan, at pang-12 siya sa praktikal, at nangunguna siya sa theory exam samantala si Maria ay pang-9 sa praktikal, at pang-9 din sa theory. Matapos nilang mabasa ito ay nagkatinginan silang dalawa, at napuno ng kasiyahan, dahil napagtanto nila na pareho silang nakapasa. Pagkatapos ay binanggit ni Maria kay Asel na nanguna siya theory exam, kasama ng dalawa pa, at ito ay tunay na nakakabilib. Natuwa naman si Asel sa papuring ito, at sinabi na sinuwerte lamang siya. Pagkatapos ay tinanong naman ni Maria si Ronan kung anong ranggo ang nakuha niya. Ngunit matapos niyang sabihin ito, ay napansin niya na tila wala ng buhay ang mukha nito, dahil iniisip pala nito na bumagsak siya, dahil hindi niya makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa. Sa sandaling ito ay si Maria naman ang nagulat, at tinatanong si Ronan kung totoo ba ang kanyang sinabi, samantala si Asel ay iniisip na imposible iyong mangyari. Dahil dito ay sinubukang imulat ni Maria ang mata ni Ronan, at sinabi na tigilan na nito ang pagbibiro, at hanaping mabuti ang kanyang pangalan sa listahan. Habang ginagawa nila ito, ay biglang bumagsak ang isang malaking bulalakaw sa lupa, dahil dito ay napatingin ang lahat ng mga naroroon sa binagsakan nito. Samantala ang grupo ni Ronan nang mapansin ito, ay sinabi na isa na namang bagong anunsyo ang lumabas. Sinabi naman ni Maria na iyon ang huling anunsyo para sa mga salutatorian ng bawat departamento. Sa sandaling ito ang bulalakaw ay naging isang phoenix, at makalipas pa ang ilang sandali ay isinarado nito ang pakpak nito, at nang buksan na niya ito ay lumabas ang mga apoy. Ang isa sa mga ito ay akmang tatama na kay Ronan, na ngayon ay wala pa ring ideya kung ano ang nangyayari. At sa sandaling tumama na ito kay Ronan, ay nagkaroon ng isang malaking pagsabog. Pagkatapos ay lumabas mula rito ang anunsyo na si Ronan ang nanguna sa practical exam ng Martial Arts Department. Sa mga oras na ito ay hindi pa rin makapaniwala ang tatlo sa kanilang nakikita, at makalipas pa ang ilang sandali ay bigla silang napasigaw sa tuwa at niyakap si Ronan, dahil naunawaan na nila na kaya wala ang pangalan ni Ronan sa listahan ng mga nakapasa, ay dahil si Ronan ang salutatorian ng Martial Arts Department. Habang niyayakapan nila si Ronan, ay sinabi ni Maria na para sa isa na nagranggo ng 5,712 sa theory ay naging martial arts salutatorian pa.
Ngunit habang nasa gitna pa sila ng kanilang kasiyahan ay biglang may naalala si Ronan. Iniisip niya na kung siya ang nanguna sa martial arts department, ay malamang na natalo niya ang taong iyon. Naisip din niya na sa klase ng personalidad nito, ay hindi ito basta mananahimik na lamang. At gaya nga ng kanyang iniisip, ay isang lalaki ang patungo sa kanilang direksyon, habang sila ay nasa gitna pa ng kasiyahan. Pagkatapos ay sinabi nito na siya pala ang nanguna practical test na sumapaw sa kanya. Sa kabilang banda si Ronan nang marinig ang boses nito, ay napamura na lamang at iniisip na kagaya nga ito ng kanyang inaasahan, at hindi rin siya makapaniwala na sa ganitong paraan sila unang magkikita. Ang taong tinutukoy niya ay ang Sword Saints Cliffen. To be continued sa Season 2 Part 1. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.